Jesus-related truth to life sa book po ng Purpose-Driven Church. Kung wala pa po kayong nabibili, ito po yung itsura ng Purpose-Driven Church na book po. Na ito po yung tinuturo ni Pastor Randy. Natapos na po natin yung Purpose-Driven Life. So, purihin po ang Panginoon. Let's pray po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Muli, Ama, patuloy po kaming dumadalangin sa iyo. Patuloy kaming sumasamba at nagpapasalamat, Panginoon. Maraming salamat sa kabutihan mo, sa kadakilaan mo. Salamat sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay dahil apart from you, Panginoon, walang mabuti sa amin. Patuloy kaming nagpapalinis, nagpapahugas, nagpapalikha ng mabuting puso, Panginoon. Create us a clean heart, O God, and renew the right spirit within us sa oras na to. Hayaan mong magpahayag ka ng katotohanan sa pamamagitan ng iyong salita, O Diyos, sa pangalan at inspirasyon ng iyong Holy Spirit at pangalan ng iyong bugtong na anak. Salamat po na tinipon mo kami sa gawaing ito. Salamat na, Panginoon, patuloy mong pinagkakaisa kami, binubuklod ng pagmamahalan, pagtutulungan, Ama. Patuloy niyo pong ingatan at patnubayan ang aking kuyang, Panginoon, ang Tatay Randy, ang aming Pastor Randy, Panginoon, saan man siya magpunta, O Diyos. Lukuban mo siya at patuloy kang pagsugo ng libo-libo mong anghel, Ama, na pag-ingatan siyang makarating sa kanilang tahanan, O Diyos. Ama, salamat po sa kanyang paglilingkod. Salamat din po sa pagkakaisa ng aking mga kapatid, Panginoon, yung pagtutulong-tulungan namin sa buhay nilang mga leaders dito, ng mga core, ng mga member, Panginoon. Lord, we are body of Christ, Panginoon. At salamat na sa bawat parte ng iyong katawan, Panginoon, natutunan namin ang kahulugan ng pagtutulungan, pagmamahalan, Panginoon, at pagmamalasakitan, pagpapanalanginan, Ama, in the mighty name of Jesus. Salamat po sa mga bagong mga ma-attend po sa gawaing ito. Lord, nawa, Panginoon, makita rin nila yung kagandahan at kahulugan, Panginoon, ng ipinakita mong liwanag sa amin, Panginoon, dito sa Glory to God. Hallelujah. Ministry, O God. Lord, it is all for your glory, Panginoon. Kaya sa oras na to, Ama, dinadalangin ko rin, Panginoon, at hinihingi ko rin, O Diyos, ang wisdom, knowledge, and understanding, Panginoon. Lord, langisan mo ang aking mga labi. Masambit ko lang ang mga bagay na totoo, kapangyarihan ng iyong salita, Panginoon. At Lord, kalwalhatian ng iyong pangalan sa pamamagitan ng aking buhay. Patuloy mong parangalan ang iyong anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng aking buhay sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So glory to God po. Purihin po ang Panginoon. At marami pong salamat. At kanina po, nailabas na rin po yung sasakyan. Gray po yung kulay. Isang araw po, isisend ko sa inyo yung picture. And purihin po ang Panginoon. Glory to God. Glory to God po talaga. So may sasakyan na po tayo for mission and hallelujah. Saan pa pong mga mahalagang lakad. Amen? So Jesus-related truth to life. Amen? So dito po, sinasabi dito na sobrang na-appreciate at even you, ikaw at ako, naniniwala po ako sa atin dito, 21 participant na naniniwala din kayo at nabe-bless din kayo on how God naging simple si Jesus sa pagtuturo ng mga tinuturo niya even before. Na po, simula nung dumating si Jesus, the way na siya ay pinanganak, 'di ba? Sa kulungan ng mga hayop, 'di ba? Can you imagine, anak siya, Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. It doesn't matter sa kanya. Kasi patuloy niyang pinapakita simula sa kapanganakan niya hanggang sa paghahayag niya, hanggang sa pagtanggap niya ng ministeryo na or assignment na binigay sa kanya, mission na binigay sa kanya ng tatay niya. Nakita natin yung simplicity, amen, ng pagtuturo ni Jesus. At kung paano siya nag-participate na practically na pinakita ng Panginoon, yung simpleng pagtuturo, 'di ba? Simpleng napakasimple lang sa kanya na nire-rebuke yung mga tao, 'di ba? Kasi tumatayo siya, alam niya, kilala niya kung sino 'yung sarili niya. Kilala niya kung sino siya sa harap ng Diyos at kilala niya kung sino siya, 'di ba, na tumatayo sa harap ng maraming tao. At mahalaga 'yon. Mahalaga na kilala mo kung sino ka sa harap ng Diyos. Amen? So dito, the way ng teaching ng Panginoon, napakalinaw, 'di ba? At talagang makaka-release ka, relevant, may katotohanan, 'di ba? At hindi mo kailangan patunayan. Wala kang dapat patunayan sa salita ng Diyos kasi
yung mismong salita niya ay katotohanan. Amen? Nagets niyo po? Hindi katulad ng mga tao dito. Patunayan mo pa pagkakatiwalaan ka. Patunayan mo na ano ka, responsable ka sa trabaho mo. Dito sa mundo, lahat dito kailangan patunayan. Amen? Kailangan makita. Pero dito, sinasabi siyang relevant kasi kahit hindi mo siya i-prove, it is proven. Sa maraming taon, sa maraming millennial, 'di ba, na even sa old generation, sa age natin nila Tatay Abraham, 'di ba? Pag sinabing God is faithful, He is faithful. Hindi mo kailangan patunayan 'yan kasi ma-encounter mo yung faithfulness ng Panginoon na 'yon. It is relevant, clear, malinaw 'yon. At applicable, 'di ba? Even ang pagtuturo ng Panginoon, talagang applicable siya sa buhay. Kahit sabihin mo na manalangin ka, 'di ba? Sabi ng ibang tao, lagi mo na lang sinasabi sa akin manalangin. Hindi pa nila kasi na-experience yung the way tayo na talagang sinasubmit natin lahat ng petition natin, ng request natin sa Panginoon kasi na-encounter natin kung paanong kumilos ang Panginoon sa buhay natin. Kaya para sa kanila, hindi powerful ang prayer, pero para sa atin, yun yung ating first, 'di ba, na pinupuntahan tuwing meron tayong problema, tuwing hindi maayos ang relasyon natin sa asawa, tuwing hindi maayos ang ministry natin, tuwing nasa ospital yung ating mga magulang, 'di ba? Alam natin yung unang niluluhodan natin, alam natin yung unang tatakbuhan natin, una nating kakausapin, bukod sa mga tao sa paligid natin, na we submit to Him first before we talk the people around us. Para magkaroon tayo ng tamang wisdom, tamang word na ilalabas ng ating mga bibig, para hindi tayo magkamali sa mga decision natin. Amen? So, yun yung applicable, yung tinuturo ng Panginoon na maaaring hindi para sa ibang tao, maaaring crazy o para tayong siraulo sa ibang tao, but it is truth, 'di ba? That our God answer our prayer. Hindi lang dahil powerful yung prayer natin, but because we have God, we have Jesus Christ na tinatawag sa prayer natin na powerful. Amen? Kasi maraming taong nagdadasal, mga kapatid. At hindi lahat ng nagdadasal, si Jesus ang Diyos nila. So, hindi po ang prayer ang powerful. The God who answer prayer ang powerful. Amen? Yung Diyos natin ang powerful. Amen? Tandaan nyo po yan. Sometimes, lagi natin sinasabi, prayer is powerful. Paano kung ang nakabasa nun Muslim? Paano kung ang nakabasa nun Hinduism? 'Di ba? Marami kang kaibigan sa Facebook. Paano kung ang yung prayer, 'di ba? Ang thought nila is yung Diyos nila makapangyarihan, but our God is powerful. Our God is living God. Our God is truth. Our God is life. That's the only God I know. Hindi yung Diyos nila, hindi yung palaka, hindi yung Buddha, hindi yung elepante, 'di ba? So, the God who answer our prayer is powerful, not our prayer. Hindi ang prayer natin, kundi yung Diyos na sumasagot ng prayer natin. Amen? Kaya, it's just, para sa akin, that's wisdom, na the more natin mapapakilala yung Diyos natin, kung yun yung thought natin, na hindi yung prayer natin ang powerful. The God, our God, who answer our prayer, ang powerful. Amen? Kasi maraming nagdadasal. Baka sabi ko nga sa inyo, mas dedicated pa yung Muslim Maglalatag yan ng kahit nasaan sila. Ikaw ba na Kristiyano, ginagawa mo ba yon? Pag 6 o'clock, anong oras nila, nagpa-fasting sila ng nila, di ba? So, dito makikita natin na kinlaim ni God, di ba? Inaim ni God, hindi lang niya kinlaim kasi talagang napatunayan niya, He aim. Ine-aim ni Jesus yung application natin, di ba? Inaano niya, ang aim niya sa atin is tayo, ikaw at ako, 'di ba? Hindi yung mga nakaraan mo, 'di ba? Kasi ang goal ng Panginoon, kahit ano ka pang humarap sa kanya, ang goal ni Lord is to transform people. 'Yun ang katotohanan. I-transform niya tayo. Baguhin niya tayo, 'di ba po? Hindi lang basta i-inform ka. Hindi lang basta sinabi niya na ito yung salita ng aking Ama. 'Di ba? Ibigin mo ang iyong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa at buong pag-iisip at mahalin mo ang iyong kapwa ng higit pa sa iyong sarili. Hindi lang 'yun basta salita. Pwedeng memorya mo. Pwedeng alam mo yung information ng salita. Pero ang tanong, kilala mo ba yung nagsalita? 'Di ba? Pwedeng memorya mo yung Psalm 23. Diba? Kinakabisado mo, my Lord is my shepherd, I shall not want. He will lead me to the pasture, diba? Pwedeng kabisado mo yon.
Pero do you know that shepherd? Kilala mo ba yung pastor ng shepherd na yon? That's different. Maraming mga Kristiyano na capture ng word of God, even sa kanilang prayer. Halos lahat na nga ng prayer nila, 'di ba? Puro scripture eh. Pero bakit walang power? There's a difference between application at manifestation. There's different between knowing him, 'di ba? And know the word. Or know the scripture. Magkaiba 'yon. Pwedeng marami kang kabisado, 'di ba? Pero hindi ko nakikita application sa buhay mo. 'Di ba? Pwedeng ang dami mong alam. No, you're preaching, you're teaching. Yes, powerful pag naririnig ng ibang tao, they are transforming, 'di ba? Pero ang tanong, are you transforming? Nagta-transform ka ba? Nakikita ba yung manifestation? Kasi ang word of God is powerful talaga yan. Kasi hindi naman alam ng mga tao yung buhay ko eh. Behind me, hindi nyo alam yung buhay ko, ano nangyari sa buhay ko dito. Diba? I can just talk. Kaya ko lang magpatotoo, mag-testify sa inyo ng mga bagay na pwede kayong ma-amaze sa buhay ko. Diba? Mga kaplastikan, mga bagay na hindi totoo. But behind that, I cannot hide to God. Diba? Mapaparusahan pa rin ako. May consequence pa rin yan sa akin. 'Di ba? Kung talagang in-apply ko ba yung aking pinatutotoo at nakikita ba sa akin ang aking pinatutotoo? Kasi hindi ko lang dapat kinapture yung information na yon. Yung information na yon nagtatransform yon sa akin dapat at sa'yo. Ganon din sa pinag-aaralan natin ngayon. Kung nakikinig ka lang dito at pinakinggan mo, 'di ba, na para kang walang tenga, o tiningnan mo yung sarili mo sa salamin na para kang walang mata, at pagkatapos tinalikuran mo, lahat ng bagay na yan walang kabuluhan. Amen? Kung hindi makikita sa gawa. So, dito, makikita natin, no, napakahalaga na i-consider natin yung ginawa ni Jesus na pagsasermon po sa Mount. Amen? Kasi ito yung greatest sermon po ni Jesus na ginawa niya nung siya po ay nabubuhay. Kaya pag binabasa natin to, 'di ba? Nakikita natin yung appreciation natin na nararamdaman natin inside us, 'di ba? Na nakikita mo, sandali lang, may 3 isda tapos 5 tinapay o 2 tinapay tapos 3 isda tapos na-multiply ni Jesus, 'di ba? Because of his heart of gratitude sa Ama. 'Di ba po? Ayan, tumatawag na aking hipag. Mamaya na lang. Praise God. So dito po makikita natin dito na yung powerful testimony ni Jesus nung siya ay nabubuhay. Kaya natin binabasa yung mga salita ng Panginoon. Kasi bakit? Tuwing nakikita natin dito, makikita dito sa Sermon of Mount, yung sharing po ng 8 secret of genuine happiness. So sabi dito, then he talked about living exemplary lifestyle, amen, controlling anger, restoring relationship, avoiding adultery, and divorce. Amen? So, yun yung mga pinahayag ni Jesus doon sa Sermon of Mount. Ito yung mga matututunan natin kung paano mag-control ng galit, paano mabuhay, 'di ba? Nang naiiba ka sa ibang tao, paano ka mag-restore ng relationship, 'di ba? Na sira na pero kaya pa ring ayusin ng Panginoon basta si God ang nag-control. Paano maiwasan ang adultery, pakikipag-apid, 'di ba? Or yung mga pakikipaghiwalay, 'di ba? So dito makikita natin ini-spoke ni Jesus yung mga promises niya and returning good for evil. Kaya nga sabi ni Lord sa atin, 'di ba? Overcome, 'di ba? Kailangan mapagtagumpayan natin ang kasamaan sa pamamagitan ng kabutihan. Maaaring word of God siya na parang imposible. Pero sabi ni God sa atin, is there impossible sa Kanya? 'Di ba? Walang imposible sa Diyos. Kaya nga kahit ikaw, 'di ba? Ikaw at ako, yung buhay ko basura na, 'di ba? Naging parang recycle na isang magandang diamond pa rin. 'Di ba? Isang magandang bulaklak pa rin. Amen? Na kahit parang ang feeling mo sa buhay mo, dati lang akong mas lasinggera eh. Dati nga lang nakataas yung pa ako sa inuman. Amen? Pero nung nakilala ko yung Diyos na to, 'di ba? Binago niya lahat ng nakaraan ko. Hindi mahalaga sa Kanya yung nakaraan ko. Kasi ang mahalaga sa Kanya yung future ko. Kung ano yung pwedeng maging ako in the future. Diba? Na kayang gawin yun ng Panginoon. From mess to message, and from test to testimony. Diba? From trash, diba po,
Recycle, di ba? Niredirect ako na Lord. Yung buhay ko na walang direction, niredirect niya. Di ba? Nirecycle niya. Nirenew niya. Di ba? Tayong lahat. Nireborn niya. Amen? Yun yung kayang gawin ng God sa atin. Yung mga bagay na pangit, kaya niyang gawing maganda. Kaya niyang i-restore lahat. So, yun yung sinasabi ng Panginoon sa atin na, kaya nga, kapag sinabi ng Panginoon na overcome evil, di ba? Sa pamamagitan ng mga good thing na tinuturo niya sa atin practically, that is right. Kailangan nating magtiwala sa salita ng Diyos na yon. Kasi ang Diyos hindi nagsisinungaling. Amen? So, kailangan lang natin ng right attitude. Diba? Kailangan nating matutunan na after tayo mag-move sa mga practical na tinuturo ng Panginoon, meron ding issue dito, how we give, diba? The right attitude. Kasi kailangan tayong may right attitude o yung tinatawag natin na right posture sa harap ng Diyos. Amen? Na hindi ka lang natututo practically, but because our life is spiritual, mga kapatid. No, our God is spirit. Sabi niya, 'di ba? Our God is spirit. So kailangan nating lumapit or magkaroon tayo ng right attitude sa harap ng Panginoon. Even sabi ko nga po sa inyo, the way na magpe-pray tayo. Huwag ka lang basta magpe-pray na nakaupo ka, nakatayo ka, 'di ba? Learn how to do the posture. Na ginagalang mo siya na sa pagharap mo pa lang sa kanya, mapiplis na siya. 'Di ba? Yung lumuluhod ka sa harapan niya. Alam nyo, kapag nagdadasal po ako, hindi ko sinasabi sa inyong lumuhod kayo. 'Di ba? Hindi nyo maririnig sa akin na luhod po tayo po'y pumikit, tayo po'y manalangin, damhin po natin ang presensya ng Diyos. Hindi ko kailangan sabihin sa inyo yun. Kasi bilang mananampalataya, kung kilala mo siya, alam mo kung paano ka luluhod sa harapan niya. Alam mo kung paano siya igagalang. Alam mo yung act ng posture mo sa harapan ng Diyos. The more you know God deeper, the more mong marirealize na kulang pa. Kulang ang mga pagluhod natin sa kabanalan niya pag nakikita niyo po ang Panginoon. Pag nakikita mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo, kulang ang pagluhod sa kabanalan ng Diyos. Kaya nga tingnan niyo yung mga tao na nakaka-encounter kay God. Pag nung nakita ni Peter yung kabutihan ng Diyos, napaluhod siya, di ba? Pag nakikita ng mga Old Testament, pag nakikita nila yung mga anghel, akala nila yun yung Diyos, napapaluhod sila. Di ba? Anghel pa lang yung nakikita nila. Paano pag nai-encounter mo sa vision mo si God? Paano pag nai-encounter mo, pag nakikita mo siya? Pag nakikita mo yung tulo ng luha niya sa mga damit niya. Kulang ang pagluhod. Mga kapatid, sabi ko sa inyo, pag nakikita nyo kabanalan ng Panginoon, bakit kayo magtataka sa mga tao na, bakit ganito na lang tong tao na to i-honor si God? When you encounter the presence of the Lord, hindi pwedeng hindi ka luluhod. Hindi pwedeng hindi ka luluhod. Yung right attitude mo sa harap ng Diyos. Kung paano ka magdadasal, kung paano ka lalapit. Tingnan nyo, may mga dasal na iba yung impact ng dasal pag nagdadasal sila. Kasi they encounter God. Alam ng Panginoon kung paano ilalagay yung mga words sa labi nila. 'Di ba? On how to pray, how to store yung treasure. 'Di ba? Kung paano mo ginagamit yung mga kayamanan mo dito sa mundo kasi ang mindset mo is mag-store ng kayamanan sa langit, hindi sa mundong ito. 'Di ba? Kaya, dito po, pinapaunawa sa atin ng Panginoon, how to overcome din yung worry. 'Di ba? Na paano natin papalitan yung worriness natin sa worship. Paano natin irarap yung message ng Panginoon na to? Na nagsasabi sa atin, to not judge other. 'Di ba? Na para hindi nila maramdaman na ginajudge natin sila, kundi minamahal natin sila at gusto lang din natin na matanggap nila yung information na magta-transform din ng puso nila. Amen? So dito po, makikita natin on how kapag ikaw mananampalataya ka rin at natutunan mo at na-appreciate mo yung mga gustong ituro na katotohanan ng Panginoon sa buhay natin, magiging persistent ka. Magiging nagpapatuloy ka na mag-ask sa Lord, 'di ba? Na i-meet niya yung our needs. Kasi mas higit niyang alam yung needs natin kaysa yung alam natin na gusto natin.
'Di ba? How to be, naintindihan mo at nakikilala mo yung Panginoon, tuturuan ka rin niya how to become wary, maging aware ka, 'di ba po, sa mga false teacher. Na nagsasalita pa lang sila, alam mo na false teacher to kasi may something, may papayag sa'yo ng Panginoon yon. Yun yung nagiging natin. Kaya nga, kapag ikaw ay pinatasan ng Panginoon na tumayo sa pulpito o ikaw ay nagtuturo sa isang ganitong klaseng ministry, ang goal ko, ang goal ko sa buhay ko is ikaw at ako matutunan nating mahalin si Jesus. Yun yung goal ko. Mahalin mo si Jesus. Kasi pag natutunan mong makilala si Jesus, kilalanin mo siya, mahalin mo siya. Pag minahal mo siya at kinilala mo siya, madali lang lahat ng bagay to follow sa'yo. Kasi kilala mo siya eh. Kahit ano pang mga pagsubok ang dumating sa buhay mo, matututo ka magtiwala sa Diyos na yon kasi kilala mo siya. Diba katulad sa asawa mo? Kahit malayo yung asawa ni Kuya Adrian, kilala niya si Ate Lisel, diba? Kahit anong sabihin ng tao sa kanya, dahil kilala mo yung asawa mo, hindi ka mag-iisip, hindi ka mai-impluwensyahan ng mga chismis o ng mga boses ng ibang tao o boses ng evil sa paligid mo. Kasi bakit? May relasyon kang tinatag. May relasyon ka, meron kayong intimacy mag-asawa na alam mo, inside you, ay hindi gagawin na asawa ko yan. Diba? Hindi gagawin na asawa ko yan. Kilala ko yung asawa ko. Ganon din pag may relasyon ka kay God. Mukhang tahimik si God. 'Di ba? Mukhang katulad po ng nangyari sa mga baha, mga bagyo, 'di ba? Hindi natin pwedeng sisihin ng Panginoon bakit nangyari 'yon, 'di ba? May dahilan ng Panginoon. Alam niya ang higit na mabuti sa tao. Amen. Ang dapat nating ipanalangin sa kanila na sa panahon na gano'n ang kanilang sitwasyon, nawa masigit nilang makilala yung Diyos na 'yon, na hindi ang mga kayamanan ang mag-aano sa kanila. Diba? Hindi yung mga pinundar nila na sobrang effort nila sa pinundar nila pero nakalimutan nila mag-invest, diba? Ng heavenly. Mag-restore sa heaven ng ibang mga bagay. Diba? Sometimes nakikita ko nga kagabi na pinapanood namin ng anak ko yung mga naaanod nilang baboy. Diba? Iniiyakan nila yung naaanod nilang baboy. Totoo, kasi lahat yon, di ba? Ininvest nila. Lahat sila nag-invest. Bahay nila, sasakyan nila, lahat yon ininvest. Ito nga po yung tinuturo sa atin na application ng Panginoon sa atin, sa buhay natin, practical, na lahat ng nakikita, malibang sinabi ng Panginoon sa atin sa kanyang salita, na huwag kayong mag-invest ng lahat ng nakikita ng mata, dahil ang lahat ng ito mawawala. Diba? Mag-invest kayo ng mga bagay na hindi nakikita. Kasi ang lahat ng mga bagay na hindi nakikita, sa langit yun. Lahat ng mga bagay na ini-invest natin na hindi nakikita, spiritual yun. Ang faith, diba? Ang pagsamba mo sa Diyos. Lalo na yung panahon na walang nakakakita sa'yo. Yung panahon na mag-isa mo na lumuluhod. Kasi ang problema, kapatid, kung nagdadasal ka lang at magaling ka lang magdasal sa ministry, pag nandito ka, may mali sa'yo. Diba? Dapat, marunong ka ring lumuhod mag-isa. Yung halos walang nakakakita kasi yun yung tinitingnan ng Lord kung paano ka sumasamba. Na kahit walang nakakakita o kahit walang nakakarinig ng dasal mo, marunong ka lumuhod sa Panginoon. Diba? Yun yung right attitude. Na hindi ka lang lumuluhod kapag bumabagyo. Diba? Kapag may lindol daw, may bigwan daw na darating sa Pilipinas. Diba? Hindi lang ganun ang pagluhod. Araw-araw may pagluhod. Even sa mga pasasalamat mo, dapat lumuluhod ka. Dapat yung mga natatanggap mo sa pasasalamat mo, hindi ka lang umiiyak ng panahon na humihingi ka ng kagalingan o humihingi ka ng breakthrough. Lumuluhod ka, umiiyak ka rin dahil sa sobrang kabutihan ng Panginoon sa'yo because His love endures forever. Hindi lang sa mga panahon na may hinihiling ka. Yung naiiyak ka rin sa lahat ng halos kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Yung nagpapasalamat ka pa lang, subukan nyo pong magpasalamat ng isa-isa lang, no? Sa bahagi ng katawan ninyo, iiyak talaga kayo. Kasi hindi lahat ng tao may normal na kidney katulad mo. Hindi lahat ng tao may normal na puso katulad mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, tuwing 3:00 ng hapon, pag nagdadasal ako sa lahat ng parte ng katawan ko, kahit kilay ko po, pinasasalamatan ko. Salamat kasi sinasalo mo yung mga alikabok, di ba, na pwedeng mapunta sa mata ko, iniingatan ng kilay ko.
Minsan, siguro, natatawa kayo kasi ganun ako magdasal. Pero lahat yun na-appreciate ko sa buhay ko. Lord, salamat kasi nakakatait, nakakaihi ako. Kasi hindi lahat ng tao nakakatain ng normal at nakakaihi. Hindi ba kayo nakakabalita na may mga taong may bag, binubutas yung kanilang kasi doon sila tumatae? Diba yung iba may catheter, pinapasok yung tubo sa nila kasi hindi sila makaihi. Pero ikaw malaya ka. Diba? Malaya kang pumasok sa banyo, malaya kang umihi, malaya kang tumae. Diba? I'm grateful for that. Na-appreciate ko yung lahat. Na-appreciate ko yung mga mata ko. Na-appreciate ko lahat sa buhay ko. Kaya pag nagdadasal ako ng 3:00 ng hapon, naging habit na yun. Pag 3:00 ng hapon, pinasasalamatan ko, Lord, salamat sa mga kamay ko. Kasi yung mga tao, putol yung ibang kamay nila. Pero ako, kompleto, nagagamit ko sa pagluluto, nagagamit ko sa pagtatrabaho, nagagamit ko sa pagpuprovide sa pamilya ko. Lord, salamat sa malalakas kong paa na nakakalakad. Kasi yung ibang tao, putol yung paa nila. Diba? Di sila nakakalakad, paralisado. Pero ako, Lord, malakas ako, masigla ako. Maging gratitude, magkaroon tayo ng heart of gratitude. That is the right attitude. Pasalamatan po natin lahat. Pasalamatan po natin lahat. Yung small intestine nyo, yung mga bituka nyo, yung maliliit, malalaki, pinasasalamatan ko yan, alam nyo? Na Lord, salamat kasi nagigiling nito yung mga pagkain ko. Kasi yung iba hindi na kumpleto, si Nanay Andrea, hindi na kumpleto yung internal niyan. Diba? Pero malakas ang katawan, diba? Ganun yung sinasabi ko sa niya, tayo kumpleto tayo. Hindi tayo kulang. Sa katawan pa lang natin, maa-amaze na tayo kung paano tayo tatayo ng may right attitude sa harap ng Diyos. Amen? Kaya itong simple po na istorya na ine-emphasize yung importance ng paano tayo kailangan mag-act na sinasaisip natin ang lahat ng bagay. Yung kindness ng preaching na ginagawa natin at dapat nating ginagawa sa church, yung mga panahon at oras ngayon, yung pagpipreach po na hindi lang ikaw dapat nag-a-attract sa crowd, kundi nagbabago ng buhay dapat. Yung pagpipreach natin, hindi na lang puro kasalanan. Yes, makasalanan tayo, pero hindi ba natin pwedeng ituro kung paano lumapit at malinis ang ating kasalanan? Diba? Huwag puro pointing ng kasalanan. May hope. Diba? There's hope. Ituro din natin kung paano bumalik sa Diyos. Huwag puro na lang kasalanan. Diba? Dapat may paghatak tayo. Yes, ito yung kasalanan. But kapatid, ito yung love ni God. Halika. Diba? Halika. Nakita niyo yung impact? Ikaw at ako, makasalanan. Pero alam mo kapatid, yun yung dahilan kung bakit nandito si Jesus. Yun yung dahilan kung bakit siya nagpapako sa krus. Pwede mo ba akong samahan manalangin? Ipag-pray lang kita. Alam niyo yung magpo-flow na power doon, na magpo-flow sa tao, yung manifestation ni God, di ba? Na sa dami ng tao sa paligid niya, bakit may isang stranger person na nagsasabi sa kanyang may Diyos? Bakit may isang stranger na magpe-pray para sa kanya, samantalang yung mga mahal niya sa buhay, hindi kahit kailan inoffer ang prayer. There is impact. Kaya tayong mga mananampalataya, kailangan tayong magkaroon ng strategy. Kahit pa sa pinakamahirap na ugali ng tao na nakakasalamuhan natin, kung hindi nila kayang maging mabuti, bitawan. Bitawan. Kasi ikaw naman talaga ang totoong light. Ikaw naman talaga ang totoong asin. Hindi sila. Hindi ko pwedeng hanapin sa kanya kasi ako'y tinawag. Ako yung pinili. I'm special. Diba? So, ako yung dapat mag-apply. Diba? So, yun yung mga preaching, diba? Na dapat hindi ka lang nag-a-attract ng tao, kundi nakikita yung liwanag sa buhay mo. Nakaka-change ng buhay ng tao. Kaya, yung preaching po, hindi lang siya, basta preaching. Diba? Know how to, alam niyo yun, makatch up yung puso ng mga tao. Kailangan nating maipakita po ito. Kailangan itong maiproclaim. Hindi po enough yung simpleng pagpapakilala lang kay Christ. Kailangan ma-show natin to. Kailangan maipakita natin to sa church natin. Hindi lang pwedeng, kailangan sermon lang tayo ng sermon ng exhortation. Diba? Na sa mga tao, diba? Na hindi mo ito
na i-show ng practical. 'Di ba? How can I say to you na may kabutihan ako kung may pangangailangan ka tas di kita matulungan, 'di ba? Maaaring meron tayong mga, alam nyo, naniniwala po ako, pag may isang tao na dinala sa'yo ang Panginoon, meron ka ding kakayahan na itulong sa tao na yon. Yun yung mindset ko, na Lord, pag dinala mo tong tao sa akin na to, meron akong na binigay mo, na regalo mo, na pwede kong i-share sa kanya. Wala akong maraming kayamanan po. Wala akong, alam niyo yun, hindi ako bilyonaryo, hindi ako ganon. Pero I have Jesus. When I have Jesus, kapag may Jesus ako, may solusyon ako sa lahat ng bagay. That's my thought. Kasi my Jesus is solution sa lahat. Diba? Kaya meron akong confident na tumatayo, meron akong confident sa harap ng mga tao. Hindi ko nga, alam nyo, dito tumatayo ako, mayayaman yung mga kaharap ko. Diba? Kahit na hindi ako ganun ka-fluent mag-English, kapag tumatayo na ako sa harapan ng mga kaibigan ng asawa ko, I can talk ng dire-diretso. And sometimes, naaano na lang ako na, Lord, nakipag-usap ako ng ganun. Minsan nga, na-amaze pa yung mga anak ko, Mama, ba't ang galing mo mag-English kanina? Nagugulat na lang sila. Ako din po nagugulat ako sa sarili ko. Yung tipong hindi mo na iniisip yung sasabihin mo, dire-diretso na lang yung lalo na, especially kapag about kay God yung sinasabi ko, dire-diretso po talaga yung bibig ko. Kaya, alam niyo po, God is so good. Kasi, hindi kanya iiwanan. Sabi nga, lagi kong, alam niyo, yun nga sabi ko sa inyo, laging nasa salamin ko yun, be courageous. Sabi, I'm with you wherever you go. Kaya, kahit saan tumutungtong, hindi ko lang minemorya yun. Nasa puso at isip ko yun. Na lagi kong sinasabi, Lord, ikintal mo sa puso ko para hindi ko yun makalimutan kahit saan ako magpunta. Na God is with me. Kahit saan ako magpunta, lahat ng tutungtungan ng paa ko, teritoryo ko. That is my mindset. Lagi kong sinasabi yun, teritoryo ko yun kahit saan ako magpunta. Na hindi mo lang to ine-exhort, na ba? Nag-share ka ng thought of God, but practically, nakikita sa buhay mo. Nagpo-produce ito. Hindi ng guilt sa tao o frustration sa tao, kundi inspirasyon at encouragement sa mga tao yung sinasabi mo. Hindi ko sinasabi to para maliitin kita kung ano lang kaya mong gawin sa kapwa mo, hindi. But there's a thing na binigay sa'yo ng Panginoon na pwedeng maging fruitful, pwedeng maging mabunga. 'Di ba? Kaya ito yung practical na tinuturo ng Panginoon sa atin na hakbangan natin. 'Di ba po? Na nagtitiwala tayo doon sa salita niya na epektibo. Sa salita niya na nakakapagpabago. Sa salita niya na relevant at mapagkakatiwalaan. Amen? Hindi lang basta sa salita ko. 'Di ba? Hindi sa opinion ko. Kasi walang taong nababago dahil sa opinion ng tao. Ang tao nababago dahil sa truth ng buhay ng salita ng Diyos. Dahil sa truth ni Jesus. And that is our topic. The truth to life. 'Di ba? Yung katotohanan, inalam mo, then ina-apply mo practically. Ina-apply mo sa mundo dahil nalaman mo ang katotohanan. Hindi na puro kasi lang yung dati puro opinion ng tayo na, nako, iwanan mo na yung asawa mo, wala nang pagbabago yan. 'Di ba? Hindi ganoon. Ngayon, alam mo na 'yung totoo. 'Di ba sabi sa Corinthians, sa 7 Corinthians. Kung ikaw daw ay nakapangasawa ng isang asawa na hindi mananampalataya, malay mo, sabing ganon, ikaw ang makapagpakilala sa kanya sa Panginoon mo. At kung ikaw naman ay nakapag-asawa, sabing ganon, ng babae na hindi mananampalataya, malay mo, sabi din doon, ikaw naman ang makapag-akay sa kanya. Diba? Kung sinabi yun ng salita ng Diyos, do you think hindi yun totoo? Tatanungin ko ulit kayo, is there impossible sa Lord? Sabi nga sa Luke 1:37, meron bang bagay na imposible sa akin? Alam mo, lahat ng naiisip mo sa isip mo, kahit pa spiritual yon, lahat yan pwedeng magkatotoo. Kasi walang limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos. We are limited. Pero kapag alam mo yung posture mo at tumayo ka, di ba? Kapag ako nagpe-pray ako ng may mga sakit, hindi ko iniisip na ako yon. Ang mind ko, si Jesus nasa loob ko. Yung power ni Holy Spirit nasa loob ko. Kaya hindi ko kailangan na sumigaw. Hindi ko kailangan na magbuhos ng sobrang effort kasi yun yung tinuro ng Lord sa akin. It is me. You are my vessel. Ikaw lang yung vessel ko. Ang utos ko sa'yo, di ba? I-lay hands mo yung kamay mo o ipag-pray mo sa kanila, I do the work. That is the difference ng thought.
'Diba? I do the work, sabi ni Jesus. My accomplishment. Kaya nga, by the reason of the blood, ang panalangin. Hindi yung ipapahid mo pa lang ang dugo. Kasi from the generation, simula nang namatay si God 2,000 years ago, that blood is speaking. Nagsasalita na yung blood na yon. Kaya ka nga may salvation. Kaya ka may confident na tumatayo sa harap ng tao at sinasabi mo, I have eternal life kahit nandito pa lang ako sa lupa because that blood is speak to me. Hindi ko kailangan ipahid. Pag pumasok ako sa tahanan ko, kung nasan ako, andun yung blood. Because I am the carrier. That is the thought. I am the carrier. Ako yung tinubos ng dugo na yon. Hindi yun para sa bahay ko. Pero kung nandito ako sa bahay ko, andito yung blood. Kasi andito ako. I am the grace. I am the resulta ng grace. I am under the grace. I'm not below the grace. That is the thought. That is the word. And that is the truth. Hindi ko kailangan hingi ng presensya ng Lord. Kung nasan ako, nandun ang presence ni God. Kaya yung confident mo, yung right attitude sa harap ng Diyos, andun yung right posture. Kasi nandun yung right heart. Amen? And that produce power. And that produce yung anointing nandyan lang yan. Hindi yan mawawala, hindi yan babawiin. Kaya nga tingnan niyo si Satanas, sa kanya pa rin yung anointing kahit wala na siya sa Panginoon. Pero hindi lahat ng power nasa kanya. Depende sa Diyos, 'di ba? Pero tayo, we're different. 'Di ba? At dapat 'yun ang alam mo. Amen? Marami kasing mga preacher, 'di ba po, ang nagsasabi ng mga awful na salita, mga salita na hindi nakakapagpabago ng isip at buhay ng tao. Maraming mga preacher ang nagsasalita ng mga puro judgmental sa tao. Hindi yun makakapag-repent sa tao. Kasi ang sabi ng Diyos, ang love niya, ang pagmamahal niya, ang maglilid sa tao sa repentance. Hindi yung pag-judge natin. Hindi yung pagsasalita ng mga preaching na walang kindness. 'Di ba? Kaya kailangan matutunan natin po yung diagnosis na dapat even sa short remedy, even sa short na parang gamot na ipapainom natin sa kanila, makikita na nila yung kindness ng pagiging Christian natin. Instead na makita nila yung darkness nila, makita nila yung light natin na pinuproduce, 'di ba? Sa harapan nila. Because of your life, 'di ba? Na kahit hindi siya mananampalataya, 'di ba po? Andun pa rin yung kamay mo na tumutulong. 'Di ba? Hindi mo kailangan maging kapwa mananampalataya siya bago siya tulungan. Kung may kakayahan ka na tulungan siya, tulungan mo siya dahil yun ang maglilid sa kanya na itong tao na to, ito lang yung Kristiyanong nakilala ko. Na kahit hindi niya ako kabaro, kahit na hindi niya ako karelihiyon, tinulungan niya ako. At magpapasalamat siya sa Diyos natin. 'Di ba po? Kaya yun yung sinasabi ko sa inyo na hindi curse ng darkness ang sasabihin mo sa kanila. Kasi ako po, naniniwala ko, kahit pa makakausap ako ng mangkukulam sa harapan ko. Siguro kung mangkukulam ang kausap ko at sasabihin ng mga tao, mangkukulam yan. Eh ano, di ba? Ako naman yung light na representative ng Diyos sa mundong ito. Di ba? I am covered and protected by the blood of God. Amen? Hindi ako natatakot sa Kanya. Siguro siya dapat matakot siya sa akin kasi kung mangkukulam siya, kung may espiritu siya ng evil, kita niya liwanag ko. That's my confidence. Natatayuan ko kahit sa harap siguro na mangkukulam. Amen? Kasi I'm the carrier of the glory. Meron akong spirit na mas malakas kaysa sa espiritu na meron siya. That's my thought. That's my thought. Kahit masabing may monitoring spirit, I have omnipotent God. That's the truth. I have omnipresence God. Eh ano kung bantayan mo ako? Do you know that bukod sa Diyos na nasa loob ng katawan ko, bukod sa Diyos na Holy Spirit na nasa loob ko, I have messenger. I have angel. May 7 anghel ako. Kahit di nyo nakikita, may 7 anghel ako sa paligid ko. I know. I know. I know. Kaya nga kahit yung pagbabangga na isang sinulid na lang, hindi ako mababangga. Bakit? Meron akong protection. Merong sinend sa akin si Lord. Sabi niya sa Psalm 91, di ba? Isusugo niya mga anghel sa langit upang ingatan ka. Upang ang paa mo'y di masaktan sa mga bato, 'di ba? Na tumusok sa talampakan mo, 'di ba?
Hindi niya hayaang tusukin. Bakit? Kasi ang demonyo nasa ilalim ng talampakan ko. Ikaw din. But you have to know that. Kailangan mag-manifest yun sa spirit mo na yung mga evil na yun nasa talampakan ko lang. Hindi ako hayaan ng Panginoon. Ako yung representative niya dito eh. I am the royal priest. I am the ambassador. That's the truth. That's the truth. Diba? Kaya mahalaga po yun. Kaya nga kapag pumupunta tayo sa doktor, sinasabi ng doktor doon, anong problema? 'Di ba? Ano yung kinain mo? Ano yung ano mo, 'di ba? Ano yung bakit mo yan naramdaman? 'Di ba? Specifically, yun yung step na tatanungin sa atin. Bakit sumakit yung tiyan mo? Ano bang kinain mo kanina? Ano bang ininom mo? Hahanapin nila yung symptoms. Bakit nangyari yun? 'Di ba? Hanapin nila yung dahilan ba't nangyari yun. Tayo rin, ganun sa buhay natin. Pag lumalapit tayo sa Diyos, dapat, from the first place, alam natin na kaya tayo lumalapit sa Diyos kasi alam natin may kulang sa atin. May hindi mabuti sa atin. May kailangan baguhin sa atin. Kaya mahalaga ang acceptance. Kapag ikaw ay addict, tanggapin mong addict ka. Kapag ikaw ay makasalanan, tanggapin mong makasalanan ka. And let God, di ba? Hayaan mong ang Diyos ang mag-produce ng pagbabago. Hayaan mong ang Diyos ang magturo sa iyo ng solusyon. Ito anak, ang kailangan mong hakbangan. Diba? Ang mga tao dito, sabi dito, people need fewer oath to sermon and more how to sermon. Kailangan nating matutunan, ang mga tao, kailangan nila ng more solusyon. Kailangan nilang makakita, di ba, ng mga bagay na ano yung pwede nilang gawin at hakbangan para makarating din sila sa destinasyon at posture na meron ka. Di ba? Teach them how to come to Jesus. Huwag mo silang turuan how na, ay, kasalanan mo. Di ba? Kasi pag ganun, pag judgment ang tinuturo mo, you're teaching them to go away to Jesus. Wala nang pag-asa yung asawa ko. Hindi na mababago yan. Kung yan ang thought mo, hindi mo kilala si Jesus. Kasi si Jesus, kahit buto na, kahit bangkay na nakalibing, kaya niyang buhayin. That is the Jesus I know. Na kahit walang-wala ng pag-asa, sabi nila, patay na yung anak mo, huwag mo nang abalahin ng guro. Lumabas kayong lahat. Hindi ko kailangan ng tugtog ng mga patay dito. Hindi ko kailangan ng worship nyo. Matira lang si Peter at John. Sunod kayo sa akin sa kwarto at saka 2 magulang. Bangon. Gising. Gumising yung anak. Diba? Even bangkay, kaya niyang buhayin. Bakit? He is the living God. That's the God I know. Kaya kung ikaw, patay na ang tingin mo sa mga tao sa harapan mo at mahal mo sa buhay na hindi na magbabago, you don't know Jesus. Kaya ikaw mismo sa sarili mo, kilalanin mo muna yung Jesus na sinasabi mo, na pinipreach mo, na ina-approach mo sa tao kasi ikaw mismo hindi mo siya kilala. Pabago ka muna sa Kanya. Saka mo siya i-share sa iba. Kasi the more na hindi mo siya na-encounter, hindi mo siya pwedeng ipamigay dahil you cannot give what you don't have. Hindi mo siya pwedeng ibigay sa ibang tao kasi ikaw mismo hindi mo siya kilala. Kaya nga pag kinatagpo ka ni Jesus, ikaw muna ang magbebenepisyo. Ikaw muna ang babaguhin. Sa'yo muna siya magpapakilala. Kaya kaya mo siyang i-preach sa ibang tao. Pero kung ikaw mismo ang nagsasabi na hindi kayang baguhin yung asawa mo, know Jesus first. Hindi mo siya kilala. Pag ikaw mismo nagsasabi, sandali, may pangangailangan muna ako, hindi muna ako magbibigay sa Diyos na yan. Yung akin muna, hindi mo siya kilala. Kasi kung gusto mong ma-bless, you give before you keep. Hindi siya leftover. He is priority. Hindi siya second. He is number 1. Yes, understanding siya. Totoo yun. Pero dahil sa pagdidesisyon mo, kung sino siya sa buhay mo, nagpapakita yon. Dahil sa practical na pamumuhay mo, nagpapakita yon ng priority mo kung sino siya sa buhay mo. Kaya kung second option mo lang siya, hindi mo siya kilalang totoo. Kung leftover mo siya, hindi mo siya kilalang totoo. Know Jesus deeper. Know Jesus deeper. And all things shall be added unto you. Yung righteousness niya, know His righteousness.
Know His goodness. Know His kindness. Know His patience. Know His love. Kasi lahat yon binibigay niya. Si God ang unang nagbigay. Kaya siya nagdi-demand at nag-e-expect ng pagbibigay natin kasi siya ang unang nagsakripisyo. Siya ang unang sumunod. Siya ang unang nagbigay. Hindi tayo. Kaya kung hindi mo naiintindihan yon, hindi pa nagmamanifest sa'yo, hindi mo pa na-absorb yung truth. Yung truth to life. Kasi pag pumasok yung truth dito, magkakaroon siya ng buhay. Na parang kahit patay mo na tingnan, pag yung truth dito, you will speak life. Sa negosyo mo, mukha ng patay negosyo mo, but I speak life sa negosyo ko, Lord. Diba? Mukha pang mamamatay na yung pinagdadasal mo, but I speak life, Lord. Diba? Ikaw ang tinatawag ko. Diba? Tinubuhan na. Diba? Tinubuhan na, Nanay Selena. Mukhang patay na sa paningin nila, diba? But I speak life, bumuhay, kinabukasan, diba? Amen? Mukhang wala ng pag-asa yung asawa ko, pero I speak life. Sa mga kamay niya na mag-prosper, sa mga bibig niya, diba? At yun yung naglapit sa kanya sa Panginoon. Amen? Yun yung short remedy. Diba? Na pag yung power ni Lord and favor, grace ng mercy ng Panginoon, diba? Ito yung magbibigay ng mga specific steps sa atin para getting better lahat ng bagay na mahirap sa atin. Maaring mahirap sa'yo, pero walang mahirap sa Diyos. Diba? And that's the truth. Maaring imposible sa'yo, pero ang katotohanan, walang imposible sa Diyos. Amen? Kaya dito, minsan po yung mga pastor, kinit-criticize sila kasi dahil sa life application na nakikita sa ibang preacher. Kasi ang bababaw ng kanilang pagkakilala sa Panginoon. Napakasimple ng pagkakakilala nila. Hindi yung, alam nyo yun, yung puro external lang tinitingnan nila but not the internal ng kung sino yung Diyos na yun. There's more about Jesus. Diba? Kaya kung konti lang ang alam mo, diba? Konti lang ang mapapahayag mo. Pero kung mas malalim ang pagkakakilala mo, mas marami kang sasabihin tungkol sa Diyos na yun. Hindi ka matatapos. Kahit kausap mo si Nanay Selena ng 1 oras, 2 oras, di kayo matatapos mag-usap about kay Jesus kasi ang dami niyang kabutihan. Diba? Kaya yung Sermon of Mount parable po doon, diba? Yung mga katulad ng mga Romano, konti lang ang alam nila kay Jesus. Kaya wala silang alam. Diba? Kahit na makasalamuha sila sa mga Kristiyano dahil konti lang yung kanilang thought about kay Jesus, hindi nila alam yung kaya nilang gawin. Pero tingnan mo yung centurion, nung lumapit siya sa Diyos. Panginoon, centurion ako. Diba? Hindi mo kailangan pumunta sa tahanan ko. Sabihin mo lang ang salita. Kasi may alam siya. Diba? Tingnan mo ang pagkakakilala sa kanya ng Jesus. Higit pa siya sa mga disciple. Kinilala siya ni Jesus sa harapan ni Jesus nang higit pang pananampalataya sa disciple. Kasi alam niya ang kampangyarihan ng may authority. Ikaw ba alam mo? Diba? Ikaw ba alam mo? Mananampalataya ka. Ikaw ba alam mo? The truth to life? Alam mo ba yung the truth to life? Diba? Kaya, the more you know God, kaya nga tayo sinasabihin, basa Tatay Yolando. Kasi dyan mo matitignan, dyan mo makikita yung truth. Hindi yung truth sa kapwa mo tricycle driver. Hindi yung opinion ng kapitbahay mo o kasama mong gumagawa ng tinapay. The truth is in the Word. Amen? At pag nailagay mo yung katotohanan dito, yung attitude mo, may i-apply mo, iba. Diba? Yung doktrina, yung pagpipreach mo sa doktrina, maiiba. Magiging more loving. Diba? Magiging more powerful, magiging more magkakaroon ng attraction. Bakit? Kasi yung life ng application, diba? Nakita yung power. Amen? Kaya yun yung deepest kind, diba? Na dapat natututunan natin bilang mga teacher, bilang mga preacher, diba? Yung difference na nagagawa sa buhay ng ibang tao day by day. Na kapag nagtuturo ka, merong na-absorb sila na pagbabago, meron silang mas nauunawaan na mas malalim. Tama yung sinabi ni Sis Beb, pero hindi po ako yun. Vessel lang ako. Diba? Vessel lang ako. He tell me the truth. And I encounter the truth. Kaya tinetestify ko yung truth. Amen? Kaya yung character natin, yung mood natin, diba? The Bible, binibigyan tayo nito
para ng information para mag-increase yung knowledge natin, mag-increase yung wisdom natin, para mabago yung buhay natin. Amen? At yun yung goal ng Panginoon, to be Christ-like. Kaya, hindi mo kailangan ikumpara sa leader mo yung iyong ugali, kasi hindi naman yun ang goal mo. Ang goal mo, hindi mo kailangan hindi mo kailangan gayahin yung ugali ni pastor kasi hindi yun ang goal mo. Ang goal mo, to be Christ-like, hindi to be pastor, to be Red, to be Ate Beverly, to be Sis Beb. No. You have unique style na ituturo ni God sa'yo. At yung unique style na yon, magpo-flow siya in your life naturally. The way you talk, the way you dress up, 'di ba? Kahit pananamit 'di ba? Hindi ko pwedeng gayahin si Nanay Selena, may ganyan sa mukha, 'di ba? Tapos magpi-preach ako. That's not my style, 'di ba? That's not the country I've been, 'di ba? Hindi pwede. 'Di ba? Kaya meron tayong original. Kaya nga sabi may DNA tayo, may kanya-kanya tayo. Pero the way we preach, the way we approach, and the way na ipakilala natin si Jesus, iisa lang. Iisa lang ang dapat natagpuan ng point na 'yon, 'di ba? Kaya matutunan natin kasi bakit? Kapag hindi natin natutunan ang karakter ni Jesus, ibang karakter ang lalabas sa atin, kaaway. Kaya nga sabi ni Jesus, I have come that you might have life. Sabi po sa John 10:10. Pabasa nga po. John 10:10. Sabi niya, pumunta ako dito sa mundong ito para magbigay ng buhay, di ba? Amen? Tama po ba? Pabasa nga po. John 10:10 po sa mga pre. John 10:10. Tagalog po. John 10:10, purihin ng Panginoon. Kaya sabi po rito, kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay, at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Amen. Praise God. Praise God. Salamat, Pastor. So sabi niya, I have come. 'Di ba? Pumunta ako dito para to give life. 'Di ba? Hindi sinabi ng Lord dito, I have come that you might have religion. There's difference between that. Malaki po yung pagkakaiba nun, mga kapatid. Ano po? Hindi niya sinabi dito na pumunta ako dito para bigyan kayo ng relihiyon. I have come. Pumunta ako dito para bigyan kayo ng buhay naganap at kasiyasiya. Amen? So, ang Christianity po is life. Ang Christianity is buhay, hindi religion. Hindi division. Amen? Hindi si God ang namimili, pero hindi ikaw ang pipili. Tama? Sabi niya, I chose you. Pero hindi sinabing ikaw ang pumili, di ba? Si God po ang pumipili. So, mahalaga na matutunan natin that God came to this world para magbigay ng buhay sa atin. Para bigyan tayo ng bagong buhay. Amen? At kung kaya kang i-redeem ng Panginoon, Ate Billie Jean, kaya niya ring i-redeem yung asawa mo. Kung kaya niya tayo i-redeem, di ba? Sino ang hindi kayang i-redeem ng Diyos? Name it. Sino ang hindi kayang i-redeem ng Diyos? Kahit pinakamasama pang tao sa mundo, kayang i-redeem ng Diyos. And that's the truth. Hindi yung katotohanan na sinasabi ng bibig natin, kundi yung katotohanan na sinasabi niya that Jesus is life, truth, and way. Hindi ikaw magbibigay ng way, siya ang magbibigay ng way. Kaya wag mong sasabihin na wala ng pagbabago yung asawa mo, kapatid mo, mga mahal mo sa buhay, kasi hindi ikaw ang way, siya ang way. Know the difference. Hindi ikaw ang judge, siya ang judge. Hindi ikaw ang katotohanan, siya ang katotohanan. Don't judge. Kasi sabi ng Panginoon, kahahabagan ko ang gusto kong kahabagan. Hindi ikaw ang judge. Hindi ako ang judge. Do not judge yung mga people sa tao, sa paligid ninyo. Kasi baka mas makita nyo pa sila sa langit. Do not judge. Jesus, sabi po dito, was a life application. Preacher. Siya yung Jesus na nagbigay ng application, pinakita niya. 'Di ba? Yung life application. When he finished his teaching to the crowd, he always wanted them to go and do likewise. Kaya sabi nga ni Lord, 'di ba, follow me. Yun ang gusto niya. Kung ano yung pinapakita niya, yun din yung makita sa atin. Amen? Yun yung application. Kaya sabi niya dito, yung Christ-like preaching
Dapat ito, meron tayong life-related and nagpo-produce ito ng pagbabago sa lifestyle ng tao. Hindi yung nag-preach tayo tapos, 'di ba, wala tayong nakikitang pagbabago sa kanila kasi kahit mismo sa buhay natin, wala silang nakitang pagbabago. Si Jesus, nagpipreach siya ng bagay na meron siya at ibinibigay niya sa iba. Nagpipreach siya ng love because he is love. Nagpipreach siya ng patient because he is patient God. Mula pa sa Old Testament hanggang sa Bagong Testament. He preached kindness because he is a kind God. At yun yung dapat nating matutunan at i-apply sa buhay natin. Hindi niya lang ini-inform yung mga tao sa mount na yon. He transforming people. Kaya yung mga pinakain na tinapay, di ba? Hindi lang yun ang nagbusog sa kanila, but spiritually, binusog sila ng pagtuturo at paghahayag ng Panginoon. At yun ang nagbago sa kanila, yung word na narinig nila kay Jesus. Di ba? Na sinabuhay nila. Kaya nung panahon na yon, 'di ba, maraming sumunod sa Panginoon dahil sa pagtuturo ni Jesus Christ on how to live. Hindi yung paano kang mabuhay, hindi yung tingnan mo yung kulang sa buhay mo. Kasi pag titingnan mo yung laging kulang sa buhay mo, lagi kang may sasabihin kulang. Pero kung ma-appreciate mo yung buhay na binigay ng Diyos sa'yo, magpapasalamat ka. Hindi ka magrereklamo. Kaya patuloy po nating unawain yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Hindi ang relihiyon ang binigay ng Diyos sa atin. Binigay niya si Jesus para magkaroon tayo ng buhay. Kaya nga, ang mga rule at law, ipapahamak lang tayo niyan. Kamatayan ang dulot sa atin yan. Yun ang salita ng Diyos. Pero kung nanamnamin mo yung sinabi ng Panginoon sa atin, buhay ang ibibigay sa atin. Kaya nga, kung susunod ka sa laman mo, di ba, kamatayan ang dulot niyan. Pero kung ang Espiritu ng Diyos ang susundan mo, na may pagmamahal, kabutihan, kagandahang loob, pananampalataya, pagsakripisyo, di ba, at kontrol sa sarili, buhay ang ibibigay sa iyo niyan. Kung yun ang practically na i-apply mo sa buhay mo, magkakaroon yon ng different message sa mga tao sa paligid mo, different impact, different epektibo, magiging epektibo ka sa mga tao sa buhay mo kahit nasa ang lugar ka pa, kahit sa Middle East pa, Amerika pa, Pilipinas pa, kasi yung Bible doctrine na ina-apply mo practically is nagiging relevant the way na mabuhay ka. Nagiging application sa'yo, nakikita yung liwanag sa'yo at asin sa'yo kasi na-apply mo. 'Di ba? Kaya ang challenge sa atin dito, maging masaya tayo, 'di ba? Mag-enjoy tayo sa pagtuturo sa theology, 'di ba? To the unchurched, sabing ganon, to the unchurched without telling them it is theology and without using theology term. Nag-aaral ka ng theology, 'di ba? Pero hindi mo 'yun pag-aaralan ng by word lang. Kailangan yung word na yon makita sa'yo practically. Kasi kahit papunong-puno ka ng knowledge ng theology, para kang magiging modern Pharisee. Punong-puno ka lang ng knowledge, pero wala kang compassion. Punong-puno ka lang ng scripture, pero wala kang love. Punong-puno ka ng teaching, pero wala kang effectiveness sa tao. Yes, maganda. Latag na latag, di ba? Latag na latag yung mo kasi theology nga pinag-aralan mo eh. Pero kung di ko naman nakita sa'yo, amen? Kung di nakita yung reflection ng buhay mo, kung di nag-bring yung life mo to yung buhay mo, di ba? Yung truth mo, na sinabi mong truth sa salita ng Diyos, hindi nag-release ng life sa akin. Sayang. Sayang yung theology, sayang yung knowledge mo, para kang Pharisee. Na rule ka ng rule, pero anong nangyari? Wala silang na-win. Rule ka ng rule, di ba? Ng unity, pero anong nangyari? Walang unity. Division ang nangyari. Di ba? Rule ka ng rule, hindi mo na ilapit yung mga tao sa wholeness ng Panginoon, kundi ang ginawa mo sa kanila, you break their heart. Kasi dahil sa rule mo, naging judgmental ka. Kaya mahalaga po yung work ng Holy Spirit sa buhay natin. Yung moral attributes na nagmumula po sa Panginoon. Yung stewardship na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At yung
Even yung 7 deadly sin, sabi. Kasi ang rule mga kapatid, tinuturo sa atin ng Lord, pinapakita sa atin ang mga bagay na makasalanan at kasalanan para maiwasan natin. Hindi para ibato natin sa iba. Yun lang yung salaan natin para makita natin yung tama at mabuti na gagawin natin. Amen? Hindi yun para gamitin sa ibang tao para mamanipula sila. Even ng Diyos, Kuya Fred, di kanya minamanipulate. He show you love sa mga panahon na nasa-shortcoming tayo, sa mga panahon na, 'di ba, na dapat nakikita ng Lord yung pagbabago natin. Hindi naman tayo agad-agad na bago, 'di ba? Kaya maging patient tayo sa mga tao na ini-steward sa atin o pinagkatiwala sa atin. Sa kayamanan na meron tayo, even sa pinansyal na pinagkatiwala sa atin, matuto tayo, 'di ba? Na maging mabuting steward ng Panginoon. Amen. Hindi po para mag-compromise sa message natin. Kundi, 'di ba, yung message natin na ini-speak natin sa crowd is para makuha nila yung information for their transformation. 'Di ba? Hindi natin kailangan na tayo ang magpapasunod, magpapatransform sa Word of God para mai-align sa atin, para mai-compromise yung Word of God sa atin. Hindi po. Hindi mo kailangan abutin yung salita ng Diyos sa sarili mong pangunawa o ipangbato mo sa ibang tao para mag-compromise ka, para mapasunod mo lang yung mga tao na yon. Hindi po. Huwag mong gawing manipulation. 'Di ba? Huwag mong gawing compromise na do not touch the anointing para hindi ka i-touch. 'Di ba? Para mamanipula mo sila. Hindi po ganoon. Kasi kapag anointed ka, yung light mo, 'di ba? Yung anointing mo ang magpapaunawa sa tao na yon na wag mo do not touch them. Kasi you understand. Katulad ni Tatay David, 'di ba? Kahit na wala na yung anointing kay Saul, hindi niya yun tinouch kasi alam niya how to honor God. Natutunan niya how to honor the king practically, kaya in-apply niya rin yun spiritually. Kaya kung di natin matututunan how to honor yung mga amo ninyo, ino-honor mo yung amo mo, ng mga nakikita mo, pag di mo natutunan i-honor sila, you will never understand how to honor God. Kapag di mo ino-honor yung magulang mo na nasa harapan mo, you will never understand how to honor God na hindi mo nakikita. Kasi lahat ng ginagawa ng ina-apply ng Lord, bakit sinabi ng Lord, honor your mother and father for the sake of God? Hindi dahil mabuti sila, hindi dahil masama sila. Kasi ang mga magulang is gate. Gate yun sa heavenly realm, maniwala kayo. Kaya kapag ikaw bastos ka sa magulang mo, makikita mo resulta ng buhay mo. Pero pag nag-honor ka sa magulang mo, yun ang sikreto. Gusto mo maging mayaman, gusto mo maging prosper, gusto mo maba ang buhay mo, honor your mother and father. Yun ang sikreto. Yun ang sabi ng Lord kasi yun ang command ng Lord na may kalakip na pangako. Nag-iisa yun na may kalakip na pangako. Honor your mother and father. Your life will be long and prosper. That's the truth. Kaya hindi ka lang nagkukuha ng information. Hindi ka kumukuha ng information para i-transform mo yung message ni God para mamanipula yung ibang tao. Kundi hayaan mo na yung truth ang mag-transform. Yung truth, yung magbigay ng information sa tao para mag-transform sa puso nila to know that God better. To know that God greater. To know that awesome God. To know the loving God. Na mapalitan yung puso nilang matigas na may kalyo na yung Diyos na yon ang nagpapabago ng puso ng tao. Ikaw, ang kailangan mong ipakita yung Christ-like mo sa mga tao sa paligid mo para makita yung totoong ilaw na nag-transform sa'yo dahil sa information na nag-change sa lifestyle mo. Amen? Purihin po ang Panginoon, and to God be all the glory. We have to understand po na God came here to give life, not our religion. Kaya wag natin gamitin ng relihiyon para mag-separate tayo or tingnan natin ang sarili natin na better sa ibang tao o above sa ibang tao. Because there's only one God na above all, and that's only Jesus Christ itself. Amen? Praise God. Let's pray po. Hallelujah.
Heavenly Father, marami po salamat sa mensahe ngayong araw na to, Panginoon. Salamat po sa lahat ng mga revelation mo, information mo, Panginoon. Thank you for the transformation ng isip at puso ng aming mga kapatid. Even ako itself, Father God, thank you for knowing you better than yesterday. Thank you, Panginoon, na tinuturuan mo kaming mahalin ka. Lord, hindi lang practically but spiritually, Panginoon, na marespeto ka namin ng higit pa sa pagkakilala namin sa iyo day by day, Father God. Lord, I thank you, Panginoon, sa wisdom, knowledge, and understanding. Thank you sa aking mga kapatid, Lord. Mag-rain yung iyong pagpapala, yung iyong blessing, yung manifestation ng Holy Spirit, Panginoon, na maging character namin, Panginoon, to be the light and salt of this world, Father God. Lord, thank you, Holy Spirit, Panginoon, na tinuturuan mo kami, nire-rebuke mo kami, Lord, and Lord, tinuturuan mo kaming mabago, Panginoon. Create us the clean heart and renew the right spirit within us. Araw-araw, O God. Hindi lang, Panginoon, ngayon, kundi araw-araw, Panginoon. Nawa, maitanim sa puso't isip namin at maikintal, Panginoon, at ito ang maging liwanag sa bawat lakad namin, pagkagising pa lang hanggang pagtulog namin, na nakakalakad kami, Panginoon, by purpose, by assignment, and by divine revelation, Panginoon, na nagmumula sa iyo, and yung aming posture, Lord, na tumatayo, yung right attitude namin sa harapan mo una, at sa harapan ng ibang tao, Ama. Salamat po, Diyos, sa pangalan ni Jesus. Tanggapin mo po ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Diyos na buhay, sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po, and God bless po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon. Glory to God po. Amen.